good evening mga madam ko. Kamusta po sa inyong lahat? So ngayon, kakatapos lang ng live natin and as I promise, gagawa ako ng video kung paano ko nalaman na meron akong kidney stone. So yun, i-share ko lang mga madam ko kung ano yung mga ginawa ko, yung mga bawal, kung saan nagsimula. Kasi after kong i-post yung shockwave ako, maraming nag-PM sa akin. Maraming nagtanong na, ma'am, magkano yung ginastos mo? Ma'am, ano ba yung mga symptoms na naramdaman mo? Paano na-detect na meron ka palang kidney stone? Mga ganun. Ano yung mga bawal? So, yun. So, ikikwento ko sa inyo kung saan nagsimula. So, way back 2022 November, nung nagsimulang sumakit yung pag-ihi ko. Actually, ang alam ko lang na pag masakit ang ihi, UTI. So, pag umiihi ako, hindi ito yung pangkaraniwang UTI kasi pag umiihi, di ba, usually pag UTI, pag umiihi ka, yung simula ng ihi mo, dun yung masakit. So, yung sa akin, hindi. Pag umihi ka, yung pinaka-last na ihi, yun yung masakit. So, halimbawa, umihi. So, diretso. Ganon. So, pagkatapos ng ihi mo, dun nasasakit. Alam mo yung parang pigil, parang biglang may pumipigil. Ganon yung pakiramdam. Pero lahat naman, kumbaga, nalabas ko na lahat ng ihi. Pero may masakit sa dulo. Yun yung masakit. So, nagsabi ko sa asawa ko na masakit nga. So, nagpunta kami sa dito lang, malapit lang dito. Hindi siya yung mga hospital. Yung parang yung mga clinic, gano'n. So, nilaboratory ako. Pina-urinalysis ako. And, nakita dun sa urinalysis ko na mayroong bacteria. So, sabi ng doktor na tumingin sa akin, meron daw ako UTI. So, ngayon, binigyan niya ako ng gamot for 7 days, antibiotic. And yung 7 days na yon, syempre, tinake natin yon. Pero kasi dati kasi nagkaka-UTI ako. Pang second days ko pa lang na umiinom ng antibiotic, nawawala na. Yung, kumbaga, yung pain na nararamdaman ko pag umiihi ako, wala na. Pero eto, 7 days na ako, patapos na ako sa gamot, hindi pa rin nawawala. As in, masakit pa din. So, ngayon, bumalik ako hindi na ako bumalik. Sabi ko, punta na lang ako sa mismong hospital. So, pumunta kami ng Chinese Gen, nagpa-check up ako, and then, yun, na-meet ko si Doc Lim, yung magaling kong doktor yun. So, chinek niya ako, tinanong niya lahat kung ano yung nangyari, and then sabi niya, pa-urinalysis kita para ma-check natin kung clear na. Kasi, baka mamaya daw, hindi lang ako hiyang dun sa antibiotic na binigay sa akin. So, yun, nagpa-urinalysis ako, and nung lumabas yung urinalysis ko, sabi, clear na. So, napatay na daw yung bacteria na meron yung sa ihi ko. So, sabi ko, Dok, kung wala na akong UTI, bakit ganun pa rin? Masakit pa din pag umiihi ako. Pero, Dok, eto kasi, yung last part, yung masakit eh. Hindi siya yung sa una, sa gitna, hindi. So, sabi ng doktor ko, so, sige, ang gawin natin, sabi niya muna, ipapa-ultrasound na lang kita, sabi niya, ipa-check natin. So yun, pina-check niya ako, nagpa-ultrasound ako, okay naman, clear yung ultrasound ko. Edi sabi ko, Dok, baka mamaya. So, nag-conclude na ako, Dok, baka mamaya, baka meron ako sa baka mamaya, kasi na-search ko, kasi since mahilig ako mag-search, baka mamaya, Dok, meron akong bato sa pantog, mga ganon. Baka may nakabara. Sabi niya, actually, iniisip ko na rin yan. So, gusto ko, magpa-CT stonogram ka para ma-check natin kung meron kang kidney stone or kung meron kang stone part. So, sabi ko, sige po. So, CT stonogram ako, CT scan ako. So, okay na. So, hinintay ko yung result. And then, pagkatapos nun, lumabas na yung result. Nabasa nung doktor ko, sabi niya, normal naman. Sabi niya sa akin, normal naman eh. Pero meron ako nakita,
sobrang liit lang na stone. Pero, nothing to worry, sabi niya sa akin. Nothing to worry, kasi, kaya itong i-flash, sabi niya, kaya itong i-flash ng tubig. So, ngayon, ang gawin mo, mag-water ka, tapos binigay niya ako ng list ng mga dapat kong kainin, tapos more on water daw ako, ganon. So, ako, sabi ko, sige, okay na, parang, kumbaga, okay naman pala. So, umuwi ako ng bahay, tapos, actually, ang kasalanan ko, hindi ko sinunod si Doc. Hindi ako kasi mahilig sa water. As in, konting tubig lang talaga yung, konting tubig lang yung mga naiinom ko sa isang araw. Tapos, yung mga bawal, hindi ko rin siya nasunod. So, alam mo yun, kumbaga, yung dati kong ginagawa, ganun pa din. So, alam niyo naman, dahil tignan nyo, kaya ako tumaba ng ganito, mahilig kami mag-eat all you can, mahilig kami mag-sangyup, so, sa mga anli, ganun. So, mahilig kami. So, yun, tuloy pa rin. Pero, sabi ko, masakit pa rin talaga eh. Sabi ko, try ko kaya sa iba. Sabi ko, try ko na lang sa iba. So, pumunta muna ako dun sa libreng check-up sa Generica sa Bulacan pa ngayon. So, nagpunta ako doon. Tapos, sabi ko, kinuwento ko lahat. Sabi ko, ma'am, normal naman lahat ng laboratories ko. Sabi niya, bakit ganun? Sige, ganito na lang. So, may binigay siya sa akin gamot. Hindi ko na matandaan kasi 2022 pa yun eh. 2024 na ngayon. So, tinake ko yun for 7 days. Actually, nakaramdam ako ng ginhawa. Pero, after nun, naramdaman ko na naman yung sakit. Sabi ko, sige, try ko pa rin. Hanap pa rin ako ng ibang, nagpunta naman ako sa OB-GYN. So, nagpunta ako ng OB-GYN, tapos pina-check ko, sabi niya, pap smear, ayun. So, pina-pap smear ako, tapos nakita nga daw na may bacteria, again. So, yun, ginamot. So, may pinasok na sa suppository. Tapos yun, tapos chinek uli, normal na. So, okay na. Pero, yung nararamdaman ko, nandun pa din. So, sabi ko, alam mo yung parang, paulit-ulit na lang. So, hanap na naman ako. Paano bang sabi kasi ng asawa ko, anong problema? Bakit hindi nila makita? Kasi, may masakit sa'yo. So, ibig sabihin, may problema. May mali. Kasi kung normal lahat, wala dapat akong nararamdamang sakit. So, nagpunta kami ng OB ko. Sa OB ko na mismo. So, sabi ko sa OB ko, so, kinuwento ko na lahat. Ganoon na naman. Sabi niya, sige, papa-urine culture kita. Baka mamaya, yung mga iniinom mo, sabi mo nga, normal lahat. Baka mamaya yung mga iniinom mong gamot, hindi compatible sa'yo. Kasi sa urine culture, dun pala makikita kung ano yung mga gamot na, kumbaga na, hiyang ka at sa hindi ka hiyang. Tapos, din ba, kung saan ka allergy, parang yung mga, dun na-check eh. So, napa-urine culture ako. Tapos yun, binigyan ako ng antibiotic. Uli. Tapos, hindi nag-take uli ako. Pero talagang hindi talaga nawala yung sakit. Tapos sabi ko na, bumalik ako sa OB ko, Dok, ganun pa rin eh. Sabi ko, ganun talaga, masakit pa rin. Sabi niya, ganito na lang. Maghanap ka ng Urogyne. Urogyne, sabi niya. Kasi baka mamaya, daluyan na ng ihi, may problema. So, sabi ko, sige po do. So, yun, tapos sabi pa niya, baka mamaya daw yung daluyan ng ihi ko meron daw keloid, mga ganon. Actually, yung isang doktor naman nagsabi. So, sabi ko na lang sa sarili ko, sige, hayaan na lang. Tolerable naman yung sakit. Kaya, okay lang. Sabi ko, sige, go lang ng go. Kumbaga, hinayaan ko na lang. Hindi na ako nagpa-check up. Hinayaan ko na lang siya. So, in short, so, ngayon, 2024. So, okay na. So, minsan may masakit, pero talagang laging masakit yung pag-ihi ko. Yun talaga. Yung dulo ng pag-ihi ko. Yun talaga. So, hinayaan ko na lang. Tapos, eto lang, ngayong month, June, kumain ako nung gabi, kumain ako ng tahong. Yung tahong na yun, tinolang tahong.
naparami yung kain ko, as in, nagda-diet ako. Sobrang dami kong nakain. Ngayon, natulog na ako, okay na. Kinabukasan, pagising ko, ang sakit ng tiyan ko, so tumakbo agad ako ng CR. Tapos nag-poof. Tapos, maya-maya, alam mo yun yung sakit na nararamdaman ko sa tiyan ko. Parang, alam mo yung pag nag-LPM ka, ganun yung nararamdaman mo. Sobrang sakit talaga na gusto mong may ilabas pa, pero wala ka nang mailabas. Tapos, yung likod, unti-unti siyang nangangalay, parang, shit, ubod na to. Sabi ko, sakit. Sabi ko, sobrang sakit talaga, as in. Ako kasi pag may sakit, pag may nararamdaman ako, ubusin, punlad na, hindi ko talaga iniinda yan eh. Kaya ko eh. Hindi naman ako para, alam mo yun, magpa-baby pa sa asawa ko. Alam mo yun, hindi eh. Hindi ako ganun. So, eto, hindi ko talaga siya kaya. As in, sobrang sakit. So, ngayon, lumabas ako ng CR, sabi ko talagang, mahal, ang sakit, sobrang sakit ng tiyan ko, sobrang sakit ng likod ko, as in, sabi niya, hindi ko na kaya, sabi niya, ano nangyari? Tapos, humigala ako, baka sakaling mawala, kinalma ko yung sarili ko, pero sobrang sakit, lumabas ako, hinanap ko si Ate Lynn, sabi ko, kasi meron ako iniinom, pag yung LBM ako, di ba may iniinom kasi kami ng gamot, pag nag-LBM, tapos masakit yung tiyan, iniinom ko, nawawala. Ate Lynn, tingi ako ng gamot na iniinom ko. Sobrang sakit din ng tiyan ko talaga, tsaka ng likod. Tapos, alam mo yung paikot-ikot na ako dito sa office. As in, talagang lahat ng posisyon ginagawa ko na tumakbo si Ate Lynn. Tapos, kumuha rin siya ng pagkain. Tapos, pagkuha ko ng gamot, hindi ko na talaga kaya pumasok uli ako ng kwarto. Tapos, doon na ako umiga. Umiyak na ako. Talaga, hindi ko na talaga kaya. Ang sakit talaga. Tapos, iyak na ako ng iyak. Sobrang sakit. Ganon. Tapos, as in, iyak talaga. So, yung asawa ko natanunta. So, sinakay agad nila ako sa kotse. Kasi diretso na kami sa Chinese Gen. So, 2 years na to Kasi, 2022, tapos ngayon 2024. So, iyak ko ng iyak. Tapos, dinala ako sa emergency room. Tapos, sabi ko, nurse, tulong, doc. As in, lahat sila pinatawag ko. Sobrang hirap na ako umiyak. Tapos pagdating ko doon, siguro hindi ako, nasuka pa ako, hindi dahil sa sakit ng tiyan ko eh. Dahil dun sa amoy, di ba, alam mo naman pag nasa hospital, kaiba yung amoy. So, nasuka ako. Dok, di ko na talaga kaya. Nurse, di ko na talaga kaya. So, yun, may nilagay, 3 gamot nilagay nila para daw sa pagsusuka, para sa sakit ng tiyan, and then para sa pain. Pero, binili lang nila sa akin, Tramadol. Tramadol. In-inject niya sa akin. Tapos, medyo guminhawa, pero hindi ganun kaginhawa May pain pa rin, may ngalay pa rin yung likod ko. So, nakatulog akong konti, pero, alam mo yung masakit na hindi ka makatulog na alam mong masakit. Sumakit na naman siya. Nilipat ICU. Intensive Care Unit. So, yun. So, sabi ko, sakit na naman, sobrang sakit. Sabi ko, sakit po, Dok. Sakit. Tapos may nag-interview pa sa akin eh. Tapos sabi ko, ito, Dok, ang sakit. May lumapit sa akin nurse, may i-inject. Sabi niya, ma'am, injectan na kita ng pain reliever. Sabi ko, di ba kanina in-injectionan mo na ako? Bakit walang talab? Sabi ko. Tapos sabi niya, hindi ma'am, ito mas pain reliever, mas matapang to. So, in-injectionan niya ako. Tapos, pagka-injection niya sa akin, yun, nakatulog na ako. At, ayun, so, naputol. So, yun, in-injection na niya na ako ng pain reliever. And then, after niya, parang, after ako ma-injectionan, as in, wala na akong maramdamang sakit. As in, talagang, guminawa talaga. Sabi ko, thank you, Lord Jesus. Thank you, okay na ako. Ako, guys, ngayon lang ako nadala sa emergency room sa tanang buhay ko. Actually, pangalawang beses yung una nung buntis ako dahil hindi ako makahinga. Yung pala acid reflux. Ngayon yung pangalawa. Ang gusto kasi, ipa-CT sonogram na ako. Yun ang request nung doktor na nandun. Sabi ko, meron akong doktor, si Doc Lim. Sabi niya, sige, sabi niya, di tinawag nila si Doc Lim ngayon. Pinapupunta yung secretary ni Doc Lim. Tapos nga, ayun nga pinapupunta ako since mag-out na kami. Kasi okay na ako nakaramdam na ako ng ginhawa. Sabi ko, uwi na.
So, pinapunta niya ako dun sa clinic niya. And then, sabi niya, Rog, what happened? Yan nga, tinanong ako, kamusta ka? Dok, sobrang sakit kanina, gano'n. Sabi niya, sige, papa, CT sonogram kita. Schedule, kailangan magawa na to para makita ko kung saan nanggagaling yung pain. So, yun, nung araw na yun, nagpa-CT sonogram kami. Yung pinuntahan namin clinic, hanggang ano talaga yun, hanggang alas 11. So, nagpa-laboratory agad ako. Tapos, kasi Saturday yun. So, Linggo, Lunes ko na raw makukuha yung result. So, sabi sa akin ng doktor ko, binigay niya ako ng pain reliever. Inumin ko yun pag may nararamdaman akong sakit. At pag hindi ko raw kaya, kailangan ko na raw talaga tumakbo ng ER ulit. So, yun, nagdasal ako. Oh, Lord, sana habang naghihintay sa result, huwag akong sumakit yung likod ko, tsaka yung chan ko. So, okay naman. Hindi naman sumakit, pero ininom ko na agad ng pain reliever. So, yun. After nun, bumalik kami ng Monday, and nakuha na namin yung result, tapos bumalik na kami kay Doc. Tapos nung nakita ni Doc yung result, sabi niya, nagulat siya. Sabi niya, siguro ito yung yung bato dati na sobrang liit na lumaki. Sabi niya, lumaki yung bato, tapos ngayon nasa urethra ko na daw. Nakabara na daw dun sa urethra ko. Sabi ko, inisip ko na lang na, kasi siguro yung last na CT scan ako, hindi tulad nung CT scan talaga. Iba kasi yung pinag-CT scan ko, ewan ko. Hindi talaga, siguro dahil hindi umabot sa bandang, ewan ko, ba't hindi nila na-detect? Kasi masakit sa akin yung paggihi sa banda dun . So, pero dito sa pangalawang test, nakita dun na yung bato nakabara na sa urethra. So, sabi niya, nakabara na sa urethra. So, dinyaman niya pa. Nakabara na yung bato sa urethra. Kaya ang ending, yung ihi mo, nagba-backflow papunta sa kidney. Yung kidney mo ngayon namamaga. Tapos, kaya ka nakakaidal dito sa kabilang kidney. It's alright. Sabi ko, di parang syempre na siya kakulo. Sabi niya, i-shockwave na lang natin yan. 90%, sabi niya, matatanggal yan. Sabi niya. So, sabi ko, Dok, ano yung shockwave? So, sabi niya, yun, dudurugin natin yung bato para, magiging sand or grava siya. As in, yung buhangin na parang sa dagat, ganun. So, sabi ko, Dok, magkano ba yun? Sabi niya, ang price talaga ng shockwave is 57,000. Pero kung may PhilHealth ka, may discount. And then, syempre, bababa ako na lang yung PF ko. Sabi ko, thank you po, Doc. So, yun. So, in-schedule ako. Kasi sabi niya kasi sa akin, pag hindi natin, sige, gusto mo bang makipagsapalaran? Bibigyan kita ng gamot. Sige, pero baka mamaya niyan, hindi makuha ng gamot, lalong mamaga yung kidney mo. Pag namaga yung kidney mo, sira yung kidney mo. Gusto mo yun? Kumaga, siyempre, hindi ko naman hayaan na masira yung kidney ko. Hindi ako susugal. So, sige, sabi ng asawa ko, Doc, sige po, i-shockwave na lang po. So, yun, in-schedule ako, kinabukasan agad. So, ganito yung ginawa. And, bago ako i-shockwave, so, sabi, ang last meal ko, alas 6 ng gabi. So, bago daw mag-alas 6, kailangan nakakain na ako. So, ang kakainin ko lang daw ay gulay at kanin. So, bawal ako sa mamantika. After nun, hindi na ako pwedeng uminom ng tubig at kumain. Pero, by 8 p.m., kailangan kong magpurga. So, binigyan niya ako ng laxative, tsaka bumili ako ng laxative, and then bumili rin ako ng yung pampapoop na capsule. Dalawa ininom ko noon, plus yung laxative nga, ininom ko ng 8 and 9. And then, after ko nung i-take yun, as in, talagang nagpuro talaga ako, guys. Talagang, as in, kumbaga, lahat nilalabas ko. Bawal pa ako uminom ng tubig. Kumbaga, pero kinaya ko dahil, alam mo na, syempre gusto kong gumaling. Kinaya ko siya. Tapos, sabi niya, tomorrow daw, morning, ang last, meal ko uli, pwede pa daw ako kumain kahit isang pandesal. Isang pandesal lang,
isang pandesal and black coffee ng alas 6 ng umaga. Kasi ang schedule ko is 5 ng hapon. So, natulog ako. Siguro nakailang punta ako sa banyo, mga nakawalong punta ako sa banyo para nga ilabas yung lahat. So, nagising ako ng 5 a.m. para nga, sabi ko, alas 6 kakain ako kahit isang pandesal and then mag-coffee ako para daw may lakas. Pero, dahil sobrang antok ako, nakatulog ako. Nagising ako ng mga alas 8 na. So, ang ending, sabi ko, inisip ko sa gulo, wala na, hindi na ako makakain. So, okay lang. Sige, hintayin ko na lang hanggang alas 5. So, hindi na ako kumain. Hindi na rin ako nag-water. So, yun. After nun, so, pumunta na agad kami ng alas 4 doon sa kung saan gagawin yung shockwave. And, in-interview ako nung nurse. And then, nagulat siya, sabi niya, kailan daw yung, tinanong kailan yung last meal mo, ganito, ganun. Nagulat siya, sabi niya, kagabi pa. Sabi niya, so, ang ginawa, dinextrose na agad ako. Kasi nga, baka manghina daw ako. And, tapos isa-shockwave pa ako, lalo ako manghina. So, yun. So, habang hinihintay ko, si Doc, andun lang ako, naka-dextrose. And then, kinausap ako nung anesthesiology ko. Sabi niya, ganito ma'am ha. Sabi niya, since di pa yung kidney ngayon may problema sa atin, so ayaw niya daw akong bigyan ng matapang na gamot. So, mahigit lang ibibigay niya sa akin na pampatulog. Kumbaga, gising ako, makakatulog, pero konting magigising din talaga ako. Ngayon, yung anesthesia din, hindi din ganun parang katapak or what, kasi pag makaramdaw daw ako ng sakit, kasi pag sinashockwave ka, bawal akong gumalaw, bawal akong magsalita. So, kung makaramdam daw ako ng sakit, ang gagalawin ko lang daw itong kamay ko. So, pag nakita niya na gumaganon ako, ibig sabihin nasasaktan ako. Ganon. So, daw ako mag-worry kasi imamonitor niya naman daw ako. So, yun. Siyempre, sabi ko, okay po. So, yun. So, sumalang ako. So, okay na. Nandun na ako. Hiniga ako. Tapos, maya-maya, hindi ko na alam na nakatulog na ako. Tapos, dun sa shockwave, sabi ko nga sa inyo, yung shockwave, yun, non-surgical siya. So, hindi ka operahan dito, walang sugat, wala. Ang walang dito yung injection. So, wala talaga. So, ang gagawin lang sa'yo dito, pinanood ko, actually, pwede kong i-post din. Mag-post din ako ng sample ng shockwave. Ang gagawin lang sa'yo dito, meron lang itatapat doon sa bandan, doon kung saan part yung bato. And then, shockwave, kumbaga, dudurugin lang yung bato. Turn into sand, ganon. Ganun siya. Tapos, may ihi ko siya. Ganun siya. Pero, yung doktor, naka-monitor, makikita niya sa monitor, yung bato na gusto niya, nadudurugin niya. So, ganun. So, habang nakasalang ako dun sa shockwave, so, ayun, nararamdaman ko yung ingay, tapos yung may umaano nga dito dito banda dito. So, nararamdaman ko yung parang may umaano lang sa'yo. Hindi mo mararamdaman yung sakit. Hindi ko naman naramdaman yung sakit. Tapos, after nun, so siguro 1.5 hour lang yun eh. So, dinala na ako sa recovery room. Tulog pa rin ako. Hintayin lang daw na magising ako at maging okay ako. Pero nagising din agad ako. And, okay naman. Medyo, parang, alam mo yun, parang hilo-hilo lang ako. So, yun. After nun, bawal daw maglakad-lakad, kailangan muna mag-bed rest. So, pagdating nun, so, umuwi na kami, and pagdating ko ng bahay, ayun, may mga gamot na binigay sa akin, pagdating ko ng bahay, nahiga na agad ako, and may mga binigay sa akin gamot. So, yung pain reliever daw, inumin ko yun every, pain na mararamdaman ko. Tapos, expecting ko rin na yung unang ihi ko, may blood. Actually, yung unang ihi ko, natatakot pa ako eh. Yung unang ihi ko, ay, Diyos ko, kala mo, as in, medyo maitim-itim na may blood. Parang, alam mo yung itim blood na may, ihi na may halong dugo na parang may dumi. Parang, yung dumi, I mean, yung parang
from from mga buhangin, parang ganon na itsura niya. Tapos ayun, sabi ko, tinignan ko lang, tapos sinilip-silip ko pa, hindi ko na makita dahil medyo, kasi may dugo. Tapos yung pangalawang ihi ko, clear na yung ihi ko. Pero grabe guys, alam mo yun, parang in 2 years nagtiis ako na masakit yung dulo ng pag-ihi ko. Pero ngayon talagang wow, parang ang sarap talaga sa feeling, promise. Sobrang sarap. Sabi ko, iba talaga pag nakakaihi ka ng maayos. Tapos yun nga, sinilip ko pa. Actually, yung ihi ko, sinilip ko in flashlight. May nakita ako maliit lang. Tapos yun, tapos sabi sa akin, kailangan uminom daw ko ng 4.5 liters ng water every day. And may mga iniinom akong gamot. So, ininom ko talaga yun. Sinunod ko yun. Okay naman. Ang lang, nung araw na din na yun, nung gabi din na yun, nakalimutan ko. Sobrang sakit. Mararamdaman mo kasi nawawala na yung anesthesia. Sobrang sakit talaga ng tagiliran. Kung saan ka, alam mo, mararamdaman mo kung saan, dito yung buong dito. Siyempre, nabugbog eh. Sobrang sakit talaga. So, since nawala na yung anesthesia, dotik na ang pain reliever, ininuman ko. Siyempre, hindi naman agad magtatalab yun. Talagang, alam mo yun, gusto ko na naman, ayoko na bumalik ulit sa emergency. Sabi ko, sakit, di ko na talaga. Kaya yung unang naramdaman ko yun. Ang ginawa ng asawa, kumuha lang siya ng yelo, tapos yun, kinold compress. Paglagay niya dito sa tagiliran ko, nakaramdam ako ng ginhawa. As in, okay na, parang kumbaga, wow, di naging okay na. Yun yung first day. So, ihi ako. Kasi yung second day, naramdaman ko na naman siya. Ayun, nag-cold compress uli ako. Pero, dun lang sa first and second day, walang mararamdaman yung sakit. And then, pag third day, kailangan kasi, maglalakad-lakad ka din. Kasi, para daw, mas magalaw ka, yung, mas mailalabas mo daw yung mga bato. So, yun, ngayon, okay naman ako, at masaya ako kasi, okay na yung pag-ihi ko, wala na rin ako nararamdaman sakit. Pero, this coming, June 24, kasi ngayon, June 14. So, galing kami nung isang araw kay Doc. So, pinatuloy niya lang sa akin yung gamot. And then, magpapa-CT sonogram daw ako by June 24. Para daw makita kung may naiwan pa daw na bato. So, yun. Babalitaan ko kayo kung ano yung magiging result ng CT sonogram ko. At kung ano yung mga next na gagawin pa sa akin. So, yun. Guys, maraming pinagbawal sa akin. Actually, as in, madami talaga. Ang importante talaga, tubig. Tubig talaga ang pinaka-importante. Soft drinks, bawal na ako mag-soft drinks. As in, isa rin yan talaga. Mga mamantika, bawal. Matataba, maaalat, yan. Mga patis, bagoong, bawal na ako dyan. Kung ipapakita ko sa inyo yung list ng mga bawal sa akin, wait lang, kunin natin. So yun. Ito yung mga pinagbawal sa akin. So ito yung mga pwede daw sa atin. So, pwede ako fruits, gelatin, milk, sugar and syrup, eggs, bread, vegetable, pero may except pa yun Hindi lahat ng vegetable pwede. Cheese, cereals, tea, and coffee, pwede sa akin yan. Yung in moderation, ito yung mga in moderation. So, poultry, seafoods like crabs, oyster, eagle, and shrimp, vegetable, asparagus, spinach, mushroom, cauliflower, beans, meat soup, butter and margarine, fish, except hindi lahat ng fish pwede Sabihin ko kung ano yung mga hindi pwede. Fats, beverage, meat, and oatmeal in moderation. Ito naman po yung limited amounts. So, mussels,
meat extract, internal organs, sardines, patis, mackerel, bagoong, anchovies, nuts, yeast, balot, beer, and spinach. So, meron pa nga dito, take plenty of fluid. Tapos, ayan, pain. So, ito yung mga pain may feel sore due to passage of stone. Pregnant such pain is unbearable despite a painkiller. Please consult to your physician. Fever. Magkakaroon ka daw ng fever pero buti na lang ako hindi ako nagkaroon ng lagnat. Blood urine. So, yun, sa first na ihi mo, 1 day or 2 days, meron ka. Pero sa akin, yung unang ihi ko lang may blood. And then, fluid, 2 to 3 liters or 4.5 liters. Sa akin kasi 4.5 liters. Kasi this will help clear the urine and pass out stone fragments. Activities, so normal activities may resume after the day of the procedure. Pero yung sa doctor ko, di ba, first day, second day, third day ako yung normal activities ko ginawa ko. And then, diet. So, yun nga yung mga sinabi ko kung ano yung mga bawal at pwede. So, yun. Diba? Pero, yun nga. Pero talaga importante guys, ang water. Yun. Sana may natutunan kayo. And, yun nga. Pag may mga question pa kayo, and gusto nyo ng referral, pwede ko kayo i-refer dun sa doktor ko. And, ano pa ba? So, yun lang. Lagi inom ng water, yung mga bawal, huwag masyado. Okay lang naman, pero in moderation lang sana. And, laging magdadasal. Ayun. So, maraming salamat sa mga nanood. And I hope makatulong tong video na to. Thank you.